Good day, Jam listeners! Tara na't makinig sa kwentong handog namin sa inyo sa araw na ito. Arthur, ikaw na munang bahala rito sa restaurant ha. Mag-half day ako. Wika ni Kai, 26 years old na manager na mas sanay mag-overtime kaysa umalis na maaga. Napatingin ang assistant niya, para bang may maling narinig. Sanay ang lahat na siyang huling umaalis at unang dumarating sa trabaho. Pero hindi ngayon dahil kasal ng matalik niyang kaibigan. Habang nasa daan siya sakay ng kanyang scooter, hindi may paliwanag ni Kai ang kanyang nararamdaman. Dapat masaya siya. Dapat excited. Ngunit pakiramdam niya parang may mangyayaring hindi niya inaasahan. Ilang minuto lang ang lumipas nang makarating siya sa bahay nila sa Makati. Hindi pa man siya tuluyan nakakapasok, sinalubong na siya ni Yaya Marta at may hawak itong isang malaki at puting kahon. Para raw sa'yo, sabi ng matanda. Napatigil si Kai sa paglalakad. Sandaling napatitig siya sa hawak ng Yaya saka napakunot ang noo. Para sa akin? Ulit niya halatang naguguluhan. Sigurado po ba kayo? Tumango si Yaya Marta. Oo, may naghatid dito na rider. Hindi naman sinabi kung kanino galing. Saglit na tumingin siya sa kahon. Malinis, maayos at may nakapulupot pang puting ribbon. Wala naman siyang natatandang in-order niya sa online. Okay, Yaya. Maingat niyang wika. Ako na pong bahala. Dinala niya ang kahon sa kwarto at binuksan yun. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanyang paningin ang isang elegante at mamahaling wedding gown. Sa tabi nito ay may kasamang isang pares ng sandals na kapareho ng kulay ng tela. What the hell is this? Tanong niya sa sarili. Anong klaseng biro to? Sakto naman tumunog ang telepono niya kaya agad niyang dinampot yun nang mabasa ang pangalan ni Reed. Hello? Hello, Babs. May problema eh. Anong problema? Gulat niyang tanong. Biglang nag-back out sa kasal si Laila. Hindi pa raw siya handa dahil sa ngayon, mas priority pa niya modeling career niya sa France. Narinig niya ang pag-aralgal ng boses ng lalaki. Alam niyang mahal na mahal ni Reed ang fiancé nito. Abay, gaga naman yung babae na yun eh. Kung kailan mamayang alas 4 ng kasal ninyo, saka pa lang niya sasabing ayaw niya. Babs, tulungan mo ko. Ayoko namang madisappoint si Lolo. Malungkot na wika ng binata. Sinabi ko na sa kanya na huwag nang ituloy ang kasal dahil nag-back out si Laila. Pero ayaw daw niyang mapahiya sa mga bisita. Kailangan ko raw nang gawa ng paraan at kung hindi, ibibigay niya sa pinsan kong pamamahala ng kumpanya. Wala naman akong tiwala kay Rico. Baka malugin ang negosyo na pinaghirapan ng lolo ko. Kaya Babs, please tulungan mo ko. Ikaw na munang pumalit na bride ko, please. Nabigla si Kai sa kanya narinig. Halos mabitawan ng hawak na telepono. Wait, ano? Ako ang magiging substitute bride mo? Tumboy ako ah. Baka nakakalimutan mo yun. Babs, I'm sorry. Pero talagang wala na akong choice eh. So, ikaw pala nagpa-deliver nitong wedding gown at sandals? Yes, Babs. Please, tulungan mo naman ako. Pagsusumamo ng lalaki. Kapag na-appoint na ako bilang CEO ng kumpanya, magpapanal kagad tayo, promise. Napabuntong hininga siya. Paano ba niya kakayanin na magsuot ng wedding gown? Since nung college, hindi na siya nagsusuot ng damit na pambabae, mas lalo naman ng sandals. At itong buhok niya, gupit panlalaki dahil pinanindigan na talaga niya ang pagiging tomboy. Napabuntong hininga siya, hindi malaman kung ano ang gagawin. Babs, please. Patuloy na pagsusumamo ni Reed sa kabilang linya. Teka, umiiyak ka ba? Tanong ni Kai na marinig ang pag-ingos na lalaki. Gago! Huwag kang umiyak dyan at sasapakin kita. Kung bakit ba kasi in love ka dun sa Laila na yun, hindi ka naman priority. Hindi sumagot si Reed. Patuloy lang sa pagtulo ang mga luha niya. Sobrang masakit sa kanya na hindi siya pinili ng babaeng mahal niya. Ay, Osha, huwag ka na magpaawa effect dyan. Pasalamat ka't kaibigan kita at kung hindi, ewan ko sa'yo. Mariing wika ni Kai. Bahala na, basta darating ako. Pero huwag mo asahan na isang perfect bride na makikita mo ha. Thank you so much, Babs. Hep, pero teka lang ha. Dapat walang media, men. Ayokong mapabalitang kasal ko na to na kahit sa panaginip hindi ko inaasahan. Masusunod, Babs.
Mariing sagot na lalaki. Matapos ang tawag, agad na napasalampak sa higaan si Kai. Ilan sandali ang lumipas at may kumatok sa pintuan. Isang makeup artist na kinuha ni Reed para sa makeover niya. Diyos mio, gago talaga yung lalaki yun at may balak pa talagang lagyan ng kolorete ang mukha ko. Bulong niya sa sarili. Napabuntong hininga na lamang siya dahil kahit ayaw niya, hindi niya talaga mahihindian ng kaibigan. Mabilis na lumipas sa mga oras at 3:00 na ng hapon. 4:00 ang nakatakdang oras ng kasal, kaya kailangan na niya makaalis. Maya-maya'y may sasakyang huminto sa tapat ng gate ng kanilang bahay, kaya agad siya napatingin sa bintana. Bridal car? Hindi naman ako sasakay dyan. Usal niya sa sarili. Pagkatapos, dali-daling tinawag si Yaya Marta. Gulat na gulat naman ang ginang na makita siya. Anak, ano nangyarit ganyan ang suot mo? Akala ko ba dadalo ka lang sa kasal ng kaibigan mo? Bakit? Napabuntong hininga siya bago sinabi sa Yaya Marta niya ang totoo. Napahawak naman sa dibdib ang ginang pero parang may kakaibang kislap sa mga mata nito. Matapos makapagpaalam ni Kai, mabilis siyang nagtungo sa garahe. Scooty Pie, handa ka na ba? Tanong niya ng kinakausap ay ang paborito niyang scooter. Huwag ka lang masira at baka hindi tayo makaabot sa unexpected na kasal ko na to. Okay, let's go. At mabilis sa pinaandar ang scooter. Mas komportable kasi siya rito kaysa kotse. Itong madalas niyang ginagamit sa mga madalian lakad niya, lalo na kapag pumapasok sa trabaho. Kaya yung bridal car, pinaalis na niya at sinabing hindi na niya yon kailangan. Mabilis sa tinahak ni Kai ang daan papunta sa simbahan ng Guadalupe. Sino bang mag-aakala na imbes long sleeve at pants ang isusuot niya? Heto siya't nakasuot ng wedding gown, makeup at artificial hair. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakapagsuot ng binder kasi parang ang pangit naman kung nakagown siya pero flat ang dibdib niya. Nang makarating na siya sa simbahan, agad siya naging sentro ng atensyon ng mga tao. Yan ba yung bride ng apo ni Don Ricardo? Narinig niyang tanong ng isang babae habang hinahagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Oy, ang cheap ha? Sabat naman ng isa. Oo nga, at naka-scooter lang. Hindi man lang binigyan ng kahiyan ng billionaire niyang groom. Anong naka-scooter lang? Bulong ni Kai sa isipan. Mahal kaya to no? Ang baduy ng porma. Tignan niyo nga at naka-rubber shoes lang. Komento ulit ng isa saka ito humagikhik. Pero in fairness, maganda siya ha? Sabi ng pangalawa. Buisit, bumawi nga, wrong term naman. Gwapo hoy, hindi maganda. Mahinang wika ni Kai sa sarili at napatingin sa suot niyang rubber shoes. Ito naman kasing paan niya ayaw mag-cooperate. Sinubukan naman niya suotin yung sandals pero hindi talaga niya kaya. Palagi siyang natatapilok at kung pipilitin niya, baka mapilayan pa siya at mas lalo siyang magiging katawa-tawa. Bubs. Sambit ni Reed sa likuran at sinugod siya ng yakap. I'm glad you're here. Natutuwa raw pero hindi ko naman nakikita sa mga mata niya. Bulong ni Kai sa kanyang isipan. Tinulungan siya ni Reed na makababa ng scooter at iginiya siya sa kung saan hindi sila maririnig ng mga tao. Bubs, thank you so much. Akala ko hindi mo ako sisiputin. Kamuntik na. Nako, kung hindi lang talaga kita kaibigan, hindi talaga ako papayag na maging substitute bride mo. Kung bakit pa kasi umurong-urong saksal yung Laila na yun eh. If I know, head over heels naman yun sa'yo. Huwag na nga natin pag-usapan yun, Babs. Baka mayak pa ako rito at sabihin pa ng mga tao nagluluksa ako sa kasal na to eh. Ang ganda-ganda kaya ng bride ko. Nakangiting wika ni Reed. Pero kahit na nakangiti ito, hindi pa rin maitatago ang lungkot sa mga mata nito. Anong maganda? At nangaasar ka pa talaga ha? Eh hindi naman kita inaasar, Babs. Totoo naman ang sinasabi ko. At saka gusto ko muna makalimutan ng heartbreak ko kahit ngayon lang. Kaya please, intindihin mo na lang ako, okay? Napairap na lamang si Kai habang inaayos ang wig niya. Nakakainis naman kasi ang kondisyon ng lolo mo eh. Nakasimangot niyang wika. Alam mo bang pinagtatawanan ako ng mga tao rito dahil mas pinili kong sumakay sa scooter at magsuot ng rubber shoes? Agad naman napatingin si Reed sa paan niya. Okay lang yan, unique nga eh. Nakangiting pahayag nito. Naka-wedding gown at naka-rubber shoes. Tapos nakasakay pa sa scooter. Eh di wala nang aastig pa doon, di ba?
Anyway, you're beautiful in your wedding dress and artificial hair. Beautiful ka dyan. Trying hard nga ako sa pagsusuot ng ganito eh. Alam mo naman sanay ako sa mga damit panlalaki, di ba? This is my first time at wedding gown pa. Anak na nga. Natatawa naman ang lalaki sa ekspresyon ni Kai. Matagal na silang magkaibigan nito since elementary pa. Hindi nga lang sila magkaklase dahil mas matanda siya ng 4 na taon dito. Noon pa man, may pagka-boyish na talaga si Kai hanggang sa nag-iba na ng tuluyan ang preference nito at iginagalang naman niya yon. Buti na lang at hindi sumabit tong artificial hair sa helmet ko. At saka itong wedding gown, hindi naman ako komportable dito. Kung pinagsuot mo na lang kaya ako ng tuxedo, kering-keri pa. Di pareho na tayong lalaki. Baka mas lalo magkakagulo dito. At mapapabalita pa na isa akong bakla at lalaki ang pinakasalan ko. Tiisin mo na lang muna, Babs, please. The wedding is all set. At kung makansel ito, baka tuluyang magalit si Lolo at mawawala sa akin ng kumpanya. Kaya dinamay mo ako dito. Babs naman, relax. Pumayag ka naman kaya please, panindigan mo na lang. Pagsusumamo na lalaki. Ano pa nga ba? No choice, nandito na to eh. Kahit mukha kong siga na nakadamit pang kasal. Nakasimangot niyan tugon. Bakit maayos naman ah? Ang ganda-ganda mo nga eh. At saka bagay naman sa'yo maging isang tunay na babae kaysa isang shut up! Saway niya. Baka mapikon ako sa'yo't layasan kita. Pagbabanta niyang wika. Hoy, hindi to alam ng mga magulang ko ha. Nasa Amerika sila kaya si Yaya Marta lang sinabihan ko. Okay, sige. Tara na sa loob. Magsisimula ng seremonya. Magkahalong kaba at inis ang nararamdaman ni Kai na makapasok na siya sa simbahan. Nauna sa kanya si Reed at pumuwesto ito sa bandang unahan kasama ng best man nito na kaibigan din nila. Nang magsimula siya maglakad sa gitna ng aisle, nahagip ng kanyang paningin ang bahagyang pagkunutan noon ni Don Ricardo. Sapat para maintindihan niyang may napansin ito. Sinubukan niyang gawing maingat at banayad ang bawat hakbang, ngunit kahit anong kontrol ang gawin niya, lumalabas pa rin ang kilos sa matagal na niyang nakasanayan. Ang weird ng bride na yan, hindi natural kung kumilos. Narinig na naman niyang komento ng isa sa mga bisitang naroon. Oo nga, parang lalaki kung maglakad. Sang-ayon naman ang katabi nito. Halos mapamura siya. Ngunit naisip niya, totoo naman talaga. Isa siyang tomboy na naging substitute bride para sa best friend niya. Ito kasing daddy niya. Dahil hindi nabiyaya ng anak na lalaki, ginawa siyang tomboy mula nung bata pa siya. Hanggang sa nasanay na siya magsuot ng damit na panlalaki, pero never pa naman siya na in love sa isang babae. Kahit marami namang nagpapakyut sa kanya. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Reed, muli na naman siyang nakarinig ng mga bulungan. Wala bang parents yan? Bakit siya lang mag-isa? Baka ulila na. Dahil sa inis niya, tinapunan niya na matalim na tingin ang grupo ng mga kababaihang nag-uusap. Nako, kung wala lang ako dito sa loob ng simbahan, baka kanina ko pa kayo pinatikim ng tigi-isang sipa at ang matigil kayo sa kakachismis niyo. Himutok ng kanyang kalooban. Samantalang si Reed naman, pilit na pinipigilan ng luha habang nakatayong naghihintay kay Kai malapit sa altar. Naisip niya, kung hindi lang siya tinakasan ni Laila, marahil ito ang naglalakad ngayon papalapit sa kanya. Pero iba ang nangyari at sa matalik niyang kaibigan siya ikakasal. Nang makalapit na si Kai, agad na kinuha ng lalaki ang kamay niya at iginiya papunta sa altar. Handa na ba kayo? Tanong ng paring magkakasal sa kanila. Humugot si Kai ng malalim na hininga sa kamarahan tumango. Maya-maya pa, sinimulan na ang seremonya. Wala naman siya naintindihan sa mga sinasabi ng pari dahil masyado siyang kinakabahan. Makalipas ang mahigit 1 oras, natapos na rin ang kasalan. Reed, you may now kiss your wife. Anang pari. Mas lalo lumakas ang kabog sa kanyang dibdib na magkatinginan sila na lalaki. Huwag kang magkakamalit, uupakan talaga kita. Bulong niya rito. Ngumiti naman ito at bumulong din sa kanya. Hayaan mo na, dampi lang naman. Yak! Mahina niyang wika. Akala niya hindi yun tototohanin ng kaibigan, ngunit bahagya itong yumuko at kinintalan siya ng halik sa labi. Hindi rin naman alam ni Reed kung bakit niya ginawa yun. Binibiro lang naman niya ito, pero parang may kung ano namang puwersa ang nagtulak sa kanya para halikan ng kaibigan na ngayon ay asawa na niya. Gago ka talaga, Redentor!
Mahina ngunit tiimbagang na wika ni Kai. Relax, Bubs. Para realistic naman, di ba? Hindi na nakasagot pa si Kai dahil ramdam na niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Matagal na niyang matalik na kaibigan si Reed, since elementary pa. Normal lang sa kanilang asaran at kulitan, pero iba ang naramdaman niya sa halik nito. Bigla siyang nawala sa sarili, kaya nang iharap ang mga papeles, walang pag-aalinlangang pumirma siya at hindi na nakuha pang magbasa. Matapos makapagpirma, isa-isang lumapit ang mga bisita at bumati sa kanila. Pagkatapos, sumunod naman bumati si Don Ricardo. Congratulations, Iho, at sa'yo rin, Kai. Nakangiti nitong wika. Hindi ko akalain na ikaw ang papalit sa bride itong apo ko. Bahagyang napayuko si Kai. Hindi malaman kung ano ang sasabihin. Akala niya hindi siya mamumukhaan ng matanda pero masyado pang matalas ang paningin nito para makilala siya. Kai, Iha. Pagpapatuloy ni Don Ricardo. Alam ko na pakiusapan ka lang ni Reed para maging bride niya at nagpapasalamat ako doon dahil iniligtas mo kami sa kahihiyan. Pero mag-asawa na kayo sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kaya sana paninindigan niyo to. Diyos mio, paanong paninindigan? Magpapaanal na nga kami matapos makuha ang pamamahala ng kumpanya. Sigaw niya sa kanyang isipan. O siya, let's have the picture taking. Muling wika na matanda. Napabuntong hininga na lamang siya. Pilit iniaayon ang sarili sa bawat instruction ng photographer. Pagkaraan ng halos isang oras sa picture taking, lumabas na sila ng simbahan. Isa-isa nang umalis sa mga bisita, entourage, pati na rin si Don Ricardo at tumuloy na sa reception. Sa scooter na ako sasakay, Babs. Wika ni Kai na sila na lamang ang naiwan. Sa scooter? Paano naman ako? Di ako lang mag-isang sasakay sa kotse. Reklamo naman ni Reed. Kung gusto mo, umangkas ka na lang sa akin. Kaso wala kang helmet. Ayos lang, ako nang bahala kapag hinuli tayo ng LTO. Pabirong sagot nito. Yung kotse ko, ipapasundo ko na lang sa driver ni Lolo. Okay, let's go. Kakandar pa lang ng scooter, ramdam na ni Kai ang mga bisig ni Reed sa kanyang baywang. Napakagat siya sa labi. Pilit binabaliwala ang kakaibang init na gumagapang sa balat niya. Hindi naman ito ang unang beses na umangkas sa lalaki, pero iba ang nararamdaman niya ngayon. Sorry ha, dito ka pa napasakay sa scooter ko. Anya na pilit binabasag ang tensyon. Ayos lang yan, hindi lahat ng bagong kasal nakakotse. At least, memorable. Couple on scooter, sounds unique, di ba? Tumango lang siya habang nakafocus ang atensyon sa daan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa grand reception. Pagdating nila sa entrance, agad silang sinalubong ng palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Ladies and gentlemen, let's all welcome the newlywed couple, Mr. and Mrs. Cervantes. Masiglang anunsyo ng MC. Halos mapakagatlabi siya habang hawak-hawak pa rin ni Reed ang kamay niya. Huwag mo na nga akong hawakan, hindi ako sanay Akbayan mo na lang kaya ako. Pabulong niyang wika. Hindi pwede, Mrs. Cervantes. Awkward naman for the newlywed couple na nag-aakbayan sa isa't isa instead na magkahawak kamay, di ba? Hoy Reed, umayos ka ha, best friend mo pa rin ako. Best friend and wife. Mariing wika na lalaki. Pag-upo nila sa mesa, nagsimula ng mga speeches. Tahimik lang si Reed at parang lumilipad ang isip, habang nagmamasid lang si Kai sa reaksyon ng asawa. Hoy, ba't ganyan ang aura mo? Tanong niya. Huwag mo sabing naalala mo na naman ang gagamong fiancé. Hindi mo naman ako masisisi, Babs Mahal na mahal ko si Laila, alam mo yun, di ba? Alam ko yun, mahal mo nga siya, pero ikaw hindi kanya totoong mahal dahil umalis siya at mas pinili niya yung career niya kaysa sa'yo. Malalim na napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Ayusin mo yung tsura mo at kung hindi lalayasan kita dito. Mariing pahayag ni Kai. Mamaya mo na lang ituloy yung pagiging broken-hearted mo, okay? Nakatingin sila lahat sa atin, baka sabihin nilang may tampuhan na agad tayo. Ay, okay po, masusunod. Ito no, nakangiti na. Halatang fake naman yan, Redentor. At sino may sabing fake ito, Micaela? Aba, at sinabi mo pa talaga ang buong pangalan na pinakaayaw kong mabanggit. Nakasimangot na wika ni Kai. Bigla naman natawa si Reed sa ekspresyon ng asawa. This time, hindi na peke ang tawa niya. Bakit? Ikaw naman ang nauna, di ba?
Nakangiti pa ring saad na lalaki. So, gumaganti ka ganoon. At sabay silang natawa. Kaya tuloy paniwalang-paniwala sa kanila ang mga tao na talagang masaya silang dalawa. Makaraan ng ilang minuto, tumunog ang malambing na musika at agad na in-announce ng MC ang kanilang wedding dance. Now, let's all witness the first dance of our lovely newlyweds, Mr. and Mrs. Reed Cervantes. Anong lovely? Kagigil naman ng MC na yan. Bulong ni Kai habang pasimpleng napairap. Babs, pwede ba huwag na lang? Hindi ako marunong sumayaw eh. Ngumisi lang ang lalaki at marang hinila siya papunta sa gitna. Too late, Babs. Nakafocus na silang lahat sa atin. Kailangan nating magpanggap na sweet couple. Kainis naman. Paano kung maapakan kita? Naiirita niyang wika. Basta, sumabay ka lang sa akin. Habang marahang umaayon ang kanilang mga hakbang sa tugtog, ramdam ni Kai ang init ng mga palad na lalaki sa bewang niya. Hindi niya alam kung dahil sa kaba o dahil sa dami ng matang nakatingin, pero para siyang lalong naninigas. Relax ka lang, Babs. Mahinang bulong na lalaki. Parang hindi ikaw to. Kanina ka pa nag-aangas pero ngayon kasayaw na kita. Para ka namang kuting na naubusan ng tapang. Shut up! Kanina lang din para kang binagsakan ng buong mundo pero ngayon inaasar mo na naman ako. Di ba sabi mo, kalimutan ko na muna ang pagiging broken-hearted ko? Kaya mo ko inaasar para makalimot ka. Ngumiti lang si Reed at iginilid ang ulo ng asawa sa balikat niya. Kaya nagmukha silang sweet couple sa harap ng mga tao. Anong ginagawa mo? Hayaan mo na, tingnan mo naman tuwan-tuwa silang lahat, lalo na si Lolo. Napairap lang si Kai, ngunit hindi niya may kakailang, nakaramdam din siya ng saya sa puso niya. Matapos silang sumayaw, bumalik na sila sa table. Maya-maya, muli silang tinawag para sa cake cutting and wine ceremony. Diyos ko naman, meron pa palang ganito. Bakit hindi na lang yung kakain na mismong humiwa ng cake? Mahinang reklamo ni Kai. Muli na namang natawa si Reed. Okay lang yun, Babs. Tara na. At hinawakan nito ang kamay niya habang iginigiya siya sa harap. Kahit nanginginig siya, pero wala naman siya magagawa. Nakikisabay na lamang siya para matapos na. Ilan sandali ang lumipas at nagsimula na ang dinner. Nagpaalam muna siya kay Reed na pupunta muna siya sa restroom. Na makapasok siya, saglit siya napatingin sa salamin. Okay na rin. At least, nag-transform ka Kai, kahit ngayon lang. Anya sa sarili. Paglabas niya, hindi niya akalaing naroon ang kasi ni Reed at halatang nakainom ito. Hindi naman niya ito nakita sa simbahan kanina at bigla na lang sumulpot dito. Hi dear Kaz. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit bigla na lamang hinablot ang braso niya kaya agad siya naalarma. Bitawan mo ako ngayon din! Mababa ngunit mariin yan saad. Ngumisi lang ang lalaki habang hinahagod siya ng tingin. Ngayon lang ako nakakita ng isang tomboy na nakadamit pang kasal. Nakangising wika nito. Well, bagay sa iyong maging isang tunay na babae kaysa isang tomboy. Anito at hinaplos pa ang mukha niya. Akmang hahalikan siya ng lalaki ngunit mabilis siya nakailag. Hinila niya ang braso nito at mabilis na iniikot. Saka sinundan ng isang malakas sa suntok. Napasingap ito sa sakit ng tama sa kaliwang pisngi. Gago ka pala eh! Galit na sambit niya saka mabilis sa tumalikod. Sinikap niyang pakalmahin ang sarili bago bumalik sa mesa. Okay ka lang ba? Tanong ni Reed. Okay lang naman. Medyo may pinatikim lang ako dyan sa hallway. Bakit? May bumasos ba sa'yo? Oo, yung gago mong pinsan. Gusto ba naman akong halikan eh? Di nasa pulisya ng kamao ko. Buti nga sa kanya. Di nakatikim siya ng suntok ng asawa kong astig. Nakangiting wika na lalaki. Siya, kain na tayo, tagugutom na ako. Makaraan ng halos 6 na oras, natapos na rin ang engranding reception. Isinakay sila ng mga staff sa limousine papunta sa isang 5-star hotel na inihanda ni Don Ricardo. Gusto sana ni Kai na sa scooter sumakay pero mapilit ang matanda, kaya tinawagan na lamang niya family driver para kunin ang scooter at dalhin sa bahay nila. Pagdating nila sa suite, halos malaglag ang panga niya sa nakita. Sobrang romantic ng setup. Puno ng pulang rosas ang kama.
May mga scented candles at nakahanda ang champagne sa gilid. Oh my gosh! Ano to? Red, seryoso ka ba? Parang pelikula. At bakit may rose petal sa kama? Honeymoon package daw yan eh. Hindi ko kasalanan kung ganyan ka-romantic ang hotel. Umupo si Kay sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang laylayan ng gown. Halatang hindi mapakali. Tinanggal niya ang wig at pagkatapos, binura ang makeup at lipstick niya. Reed, linawin ko lang ha. Best friend mo ko. Hindi ako ang totoong bride mo. Kaya huwag kang magkakamali ng galaw dahil baka hindi lang sapak ang aabutin mo sa akin. Alam ko naman yun. Sus, parang hindi mo naman ako kilala. Harmless kaya ako. Nakangiting tura na lalaki. Salamat naman na nagkakaintindihan tayo. O siya, magbibisa muna ako. Anya at nagtungo sa closet. Mukhang pinaghandaan mo to ah. At andito yung mga kakailanganin ko. Si Lolo nagpahanda niyan. Ganun ba? Anya at marahan tumango. O siya, tumalikod ka na, Babs. Bakit pa ako tatalikod? Gayong parehas naman tayong lalaki, di ba? Oo nga, lalaki nga ako pero nagkatawang babae kaya please lang tumalikod ka na. At baka kung ano pa makita mo. Ay, sige na nga. Basta bilisan mo lang at baka hindi na ako makapagtiis at malingon kita. Di makikita kung hindi dapat makita. At tumawa na malakas ang lalaki bago ito tumalikod. Matapos makapagbihis, huminga ng malalim si Kai at nahiga sa kama. Komportable na ulit siya sa suot niyang t-shirt at jogger shorts, lalo na't naisot na ulit niya ang binder. Pero agad naman siyang bumangon na maalala ang mga petals. Bakit pa ako nahiga dito? Ang dami pang petals. Baka magka-pollen allergy pa ako at magmukhang kamatis tong ilong ko. Natawa naman si Reed sa tinura ng asawa. Okay, fine. Aalisin natin itong mga petals. Tumayo si Reed mula sa gilid ng kama at isa-isang dinampot ang mga petals. Sabay hagis ito sa maliit na basurahan. Oh, ayan. Safe na. Hindi ka na magkaka-allergy. Saglit na tumahimik ang paligid. Maya-maya, unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Reed at napalitan yon ng lungkot. Babs, thank you talaga at pumayag sa pakiusap ko ah. Salamat at kasama kita ngayon sa malungkot na sandali ng buhay ko. Babs, wala yun. That's what friends are for, diba? Napaingo sa lalaki. Ramdam ang bigat sa dibdib dahil sa pag-iwan sa kanya ng babaeng mahal niya. Pwede bang samahan mo akong uminom, Babs? Kahit ilang shot lang. Ice lang, Babs. Mahinang sagot ni Kai. Matapos makapag-order ng beer, tahimik na kinuha ni Reed ang bote ng alak at 2 baso. Umupo sila magkatabi sa gilid ng kama at nagsimulang uminom. Hindi lang isang shot, kundi 2, 3, hanggang sa nasundan pa ito. Para kay Reed, hindi kalasingan na nais niya, kundi tapang para kahit sa gabing ito man lang, hindi niya maramdaman ang pangungulila. Alam mo ba, Babs, nakakatawa. Akala ko okay lang, pero na matapos ang kasal, saka ko lang talaga naramdaman kung gaano kasakit ang ginawa ni Laila sa akin. Hindi agad sumagot si Kai. Sa halip, marahan niyang inabot ang baso ng lalaki. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka sa harap ko, Babs. Pwede kang umiyak, magwala, basta nandito lang ako. Napatingin si Reed sa asawa. Matagal, tahimik, at puno ng emosyon. Muli namang kumabog na malakas ang dibdib ni Kai sa paraan ng pagkakatitig ng lalaki sa kanya. Salamat, Babs. Kung wala ka, hindi ko alam kung kakayanin ko to. Walang anuman yon, Babs. Alam po hindi madali ang lumimot, pero hindi siya nararapat sa'yo. You deserve someone better than her. Tumango lang si Reed pagkatapos nahiga na ito sa kama. Good night, Mrs. Cervantes. Hindi na sumagot si Kai at pumuwesto na lamang siya sa sofa. Kinabukasan, maaga siya nagising. Nabigla naman siya na mapagtantong naroon siya sa kama. Dahan-dahan siya napalingon dahil akala niya magkatabi silang natulog ng lalaki. Yun pala'y nagpalit sila ng pwesto at sa sofa ito natulog. Nakasuot pa ito ng tuxedo na hindi nagawang hubarin. Ibig sabihin, inilipat niya ako dito sa kama at siya dyan sa sofa. Tanong niya sa sarili, saka marahan na pailing. Kinuha niyang tuwalya at pumasok sa banyo para maligo. Matapos ang ilang sandali, lumabas na siya at sakto naman nagising si Reed.
Good morning, Mrs. Cervantes. Fresh na fresh ka. Nakangiting wika nito. Ay, Diyos ko, ginulat mo naman ako. Sambit niya saka mabilis na tumalikod. Paano'y nakatapis lang siya ng tuwalya at nalalantad ang balikat niya. Dali-dali siyang kumuha ng t-shirt at agad na sinuot yun. Bigla namang natawa si Reed sa kilos at ekspresyon ng asawa. Para ka naman nakakita ng multo dyan. Katakot-takot bakit bigla ka nalang tumalikod? Patuloy pa rin siya sa pagtawa. Gago, akala ko kasi tulog ka pa. Sino bang hindi magugulat ang bigla ka nalang magsalita dyan? Napailing na lamang ang lalaki, ngunit hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi niya. Nakangiti ka na ngayon samantalang kagabi. Mahinang wika ni Kai. Well, mas mabuti na ring asarin mo ko kung dyan ka masaya, Babs. Hindi na ako maiinis. Tumingin lang sa kanya si Reed. So, kumusta pakiramdam mo? Tanong niya. Medyo marami ka na inom kagabi Kaya nga pero okay na ako ngayon, Babs. Nandito ka naman Parang may kung ano namang humaplos sa puso ni Kai noong mga sandaling yun. Ngunit ayaw niyang bigyan ng kahit ano pa mang kahulugan ng sinabi ng asawa. Alam mo, mas mabuti kung maligo ka na, Babs. At nagugutom na ako. Anya at inabot dito ang tuwalya. Bilisan mo at makakain na tayo. Masusunod po, Mrs. Cervantes. Nakahinga siya na maluwag na makapasok na ng banyo ang lalaki. Mabilis siya nagbihis ng polo at board shorts at muling sinuot ang binder para i-flatten ang dibdib niya. Pagkatapos, nagpahatid siya sa room service ng pagkain. Sakto naman lumabas ng banyo si Reed. Dumako ang paningin niya sa matipunong dibdib nito, ngunit agad din naman siya nag-iwas ng tingin. Buti naman natapos ka na. Kanina pa talaga kumakalaman sikmura ako Sige na, magbihis ka na't lalabas muna ako. At bakit ka pa lalabas? Tanong na lalaki. Pwede naman dito ka na lang at panoorin mo ko habang nagbibihis. At muli na naman itong tumawa. Napairap na lamang siya saka mabilis na tumalikod. Kinabukasan, suot ni Kai ang short at oversized t-shirt at ang lalaki na may nakarelax na polo at board shorts. Bumiyahe sila papuntang El Nido para sa kanilang honeymoon trip. Ayaw sana niya pero iyon daw ang wedding gift ng lolo ni Reed at baka magtampo pa ito kapag tinanggihan nila. Ilan sandali ang lumipas at nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nag-check-in sila sa honeymoon villa. Isang malaking silid na may king-size bed, private pool at balcony na tanaw ang dagat. Nang makita niya ito, agad siya napamulagat. Hoy Reed, iisa lang bang kama? Oo, kasi honeymoon to May honeymoon bang magkahiwalay ng kamang mag-asawa? Hindi siya sumagot. Sa halip inilibot niyang paningin sa paligid. Isa lang talaga ang kama. Wala namang sofa maliban sa dalawang couch. Wag mo nang problemahin yan, Babs. Di tabi tayo. Nakangiting saad ng lalaki. Magtabi sa isang kama? Oh, bakit? Mag-asawa naman tayo. So it's normal, di ba? Normal lang sa totoo mag-asawa. Tayo? We are still couple, Babs, at legal yun. Ay, whatever. Sa sahig na lang ako matutulog. Napailing na lamang si Reed at hindi na nagsalita pa. Kinagabihan, nag-dinner sila sa tabing dagat. May mga fairy lights na nakasabit sa paligid at tanging tunog ng alon ng background music nila. Naalala mo nung college tayo? Lagi mo sinasabi ng pinaka-dream mo ay mag-scooter sa tabing dagat kasama ng jowa mo. Panimulang wika na lalaki. Oo nga, pero wala naman akong jowa kaya never yung marirealize. Bakit? May asawa ka naman, di ba? Wala ka nga jowa but you have your husband. So, tara na. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May init sa tingin ni Reed. At kahit gustong umiwas si Kai, parang natutunaw siya sa titig nito. Parang wala ako sa mood. Inom na lang tayo. Anya, napilit pinapakalma ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Tumango naman ang lalaki at agad na nag-order ng 2 boteng beer. Habang lumilipas sa mga oras, hindi nila namalaya na naparami na sila ng nainom. Babs, matanong nga kita Si Reed ulit. Kontento ka na ba sa pagiging Tom? I mean, ayaw mo bang magkapamilya? Hindi ko alam. Matipid na tugon ni Kai saka muling lumagok ng beer sa baso. Kasi sayang, ang ganda-ganda mo pa naman.
Alam mo bang maraming nagkakagusto sa'yo nung college? Kaso, hindi makaporma dahil mas astig ka pa sa kanila eh. Natawa naman si Kai sa tinura ng asawa. Nako, lasing ka na nga, Babs. Kung ano-ano na lang sinasabi mo eh. Mas mabuti pa'y matulog na tayo. Anya at inalalayan ang lalaki sa paglalakad. Habang papalapit sila sa kanilang silid, nararamdaman niya ang pagbigat ng hakbang nito. Kaya na makapasok na sila sa kwarto, sabay silang bumagsak sa malambot na kama at hindi niya sinadyang mapasubsob sa dibdib ng asawa. Babs, maraming salamat at hindi mo ako iniwan. Bulong sa kanya ni Reed sabay haplo sa pisngi niya. Napatitig naman siya rito at ilang sandali lang nalunod sa pagkakatitig sa isa't isa. Mabilis sa mga pangyayari at nararamdaman na lamang ni Kai ang mainit na halik na lalaki sa kanya. Reed, hindi ito dapat. Ngunit tila binging hindi nakarinig si Reed at patuloy lang sa paghalik sa kanya. Sa sandaling yon, biglang bumalik ang damdaming akala ni Kai matagal na niyang ibinaon sa limot. First year high school pa lang siya noon nang mapagtanto niyang may kakaiba na siyang nararamdaman para kay Reed. Ngunit kaibigan lang naman ang turing nito sa kanya. At nang dumating si Laila, mas lalong lumabo ang tsansa niya na maaaring magustuhan din siya nito. At dahil ayaw naman niyang masira ang friendship nila, pinili niyang kalimutan yon at pinanindigan na lamang ang pagiging isang tomboy. Babs, tama na, bitawan mo ko. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Mahina niyang sabi. Please, Babs. Pagsusumamo na lalaki sa isang basag na tinig. Tulungan mo akong makalimot. Ayoko na maalala pa si Laila. Gusto ko na siyang kalimutan. Napansin ni Kai ang mga luha sa gilid ng mga mata ng asawa at alam niya kung para kanino yun. Para sa babaeng hindi naman karapat-dapat sa pagmamahal nito. Babs, sana ako na lang ang mahalin mo. Yun ang sigaw ng puso niya ngunit hindi niya kayang bigkasin. Sa sandaling nagtama ang kanilang paningin, nakahanda na siyang tulungan si Reed na makalimot kahit gamitin pa siya nito at gawing panakipbutas. Nang muli siyang halikan na lalaki, napapikit na lamang siya. Buong puso niyang tinugon yun hanggang sa ito'y lumalim at tuluyan na siyang nadarang sa matinding sensasyon. Marahil dala na rin ang espiritu ng alak na nainom niya, kaya naisuko niyang kanyang sarili kay Reed. Kinabukasan, nagising si Kai at agad na napatikuwas na mapansing wala siyang saplot sa katawan. Diyos ko, ano nangyari? Narip ba ako? Yun agad na naisip niya. Pinilig niya ang kanyang ulo, ngunit bigla na lamang siya nanlumo na maalala ang nangyari kagabi. Napalingon siya upang tignan kung katabi niya si Reed, ngunit wala na doon sa kamang asawa niya. Bigla na lamang siya napaluha, lalo na nang mapansin ang pulang mantsa sa bedsheet. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit na nagkalat sa sahig at muling naupo sa kama matapos makapagbihis. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki. Babs, good morning. Gising ka na pala. Mahinang wika nito. Hindi siya sumagot, ni hindi niya kayang tumingin sa asawa. Lumapit si Reed at tumabing maupo sa kanya. Babs, I'm sorry. Paumanhin nito sa isang garalgal na boses. Hindi kita masisisi kung magalit ka sa akin. Sinamantala kong pagkakataon. Hindi mo kasalanan, Babs. Yun lang ang katagal lumabas sa kanyang bibig dahil bigla na lamang tumulo ang luha niya. Parang may kung ano namang matulis sa bagay ang tumarak sa puso ni Reed. Kinabig niya na yakap ang asawa. Babs, huwag kang umiyak. Asawa mo naman ako, di ba? Ano man ang mangyari, hindi ako alis sa tabi mo. Patuloy lang sa paghikbi si Kai. Sa unang pagkakataon, umiyak siya sa harap ng lalaki. Sa kanilang dalawa, si Reed ang mas emosyonal. Pero ngayon, parang hindi niya mapigilan na maiyak. Ngunit na makabawi ng sapat na lakas, dahan-dahang kumalas siya sa pagkakayakap. Saka mabilis sa pinahid ang mga luha niya. Babs, kalimutan na lang natin ang nangyari. Pareho lang tayong lasing kagabi. Mariing wika niya. Bumalik na tayo sa Maynila at kailangan ko na pumasok sa trabaho. Tumango lang si Reed kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Pagbalik nila ng Maynila, dumaan muna si Kai sa bahay nila sa Makati para magpalit ng damit. O anak,
Akala ko nasa honeymoon ka pa. Biro ni Yaya Marta. Kumusta? Okay lang naman po, Yaya. Dumaan lang ako para magbihes. May pasok pa ako sa restaurant. Sagot niya. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang asawa? Mabilis na inilapit ni Kai ang daliri sa labi. Shh, Yaya, wag po kayo maingay. Baka marinig po kayo ng ibang katulong dito. Tumango naman ang ginang, saka ito nag-iba ng topic. Sa kabilang dako, pagdating ni Reed sa mansyon, sinalubong agad siya ni Don Ricardo. Iho, bakit hindi mo kasama si Kai? Pumasok po sa restaurant, Lo. Alam niyo naman po yun, masyado talagang workaholic. Oo nga. Actually, masaya ako na siyang napangasawa mo, Iho. Mas boto naman ako sa kanya kaysa doon kay Laila. Uwi ka na matanda. Matagal ko nang kilala si Kai at alam kong magiging mabuting asawa siya sa'yo. Tumango lang si Reed at hindi na nagsalita pa. Kinahaponan, nang makauwi na si Kai sa bahay nila sa Makati, dumiretso agad siya sa kwarto niya para magpahinga. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakatulog at bigla na lamang siya nagising dahil parang may humaplo sa buhok niya. Babs, sambit niya na mapagtantong si Reed yun. Bakit pumasok ka rito sa kwarto ko? Ngumiti lang ang lalaki, sabay pingot sa ilong niya. Bakit? Dati naman akong pumapasok dito Bakit ka nandito? Siyempre, sinusundo kita. Alang naman mag-isa lang ako matutulog sa kwarto ko, gayong may asawa naman ako. Bigla naman siyang pinamulahan ng mukha. Nope, just kidding. Nakangiting wika na lalaki. Ang totoo, pinapasundo ka sa akin ni Lolo. May kailangan daw siya sa atin. Tumango naman siya at agad na naghanda. Pero hindi niya maiwasang kabahan sa posibleng sadya sa kanila ni Don Ricardo. Makaraan ng ilang sandali, nakarating na sila ng mansyon. Mabuti naman at nandito na kayo. Wika ni Don Ricardo. Magandang gabi, Polo. Maganang nabati niya at nagmano sa matanda. Magandang gabi naman, Iha. O sige, kakain na tayo. Tahimik silang kumakain sa hapag. Tanging ang mahihinang tunog ng kubyertos at pinggan ang maririnig sa maluwang na dining hall. Halos hindi makatingin si Kai kay Don Ricardo. Pakiramdam niya ay sinusukat ang matanda ang bawat kilos niya. Nang matapos na silang kumain, tumingin sa kanyang matanda. Alam ko kung anong sitwasyon yung dalawa, Kai. Seryosong wika nito. Nakiusap si Reed sa'yo na pakasalan mo siya para sa kumpanya, di ba? At dahil magkaibigan kayo, wala kang choice kundi ang pagbigyan siya. Saglit na natahimik si Kai habang nakayuko ang ulo. Anyway, nangyari na ang lahat. At masaya naman ako at ikaw ang napangasawa nitong apo ko. Pero tumikim muna si Don Ricardo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Handa niyo ba talagang panindigan ang pagiging mag-asawa niyo? O may plano kayong maghihiwalay matapos makuha ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal? Parehong hindi nakasagot ang dalawa. Dahil malinaw na kuhang-kuha na ng matanda ang mga iniisip nila. Dahil kung yun talagang plano nyo, pues wala kayong mapapala sa akin. Lo, ano pong ibig niyong sabihin? Kunot noon tanong ni Reed. Kung hindi nyo kayang panindigan ang pagiging mag-asawa nyo, hindi ko ibibigay sa iyo ang pamamahala ng kumpanya. Lo, hindi naman po yun ang kondisyon nyo, di ba? Well, binabago ko na. Kailangan niyo munang patunayan sa akin na tunay talaga kayong mag-asawa at tunay kayong nagmamahalan sa isa't isa. Pero Lo, basta yun na Reed. End of conversation. Mariing wika ni Don Ricardo saka ito tumayo at tumalikod. Samantalang nanatiling nakaupo si Reed, nakapako ang paningin sa papalayong abuelo habang mariing nakakuyom ang mga kamao. Pagsara ng pinto ng silid ni Don Ricardo, bumigat ang katahimikan sa buong mansyon. Dahan-dahang bumuntong hininga si Kai habang nakatingin sa lalaki. Parang mas lalo sila naiipit sa sitwasyon. Alam niyang hindi siya mahal ng asawa at ang nangyari sa kanila kagabi sa El Nido ay bunga lang ng kalasingan. Tapos ngayon, may isang problema na naman dahil nais ng lolo nito na panindigan nila ang pagiging mag-asawa. Babs, alam ko kung gaano kahalaga sa iyong kumpanya, kaya nakahanda pa rin akong gawin ang kondisyon ng lolo mo. Agad siyang hinarap na lalaki at hinawakan sa magkabilang balikat. Babs, marami ka ng sakripisyong ginawa para sa akin, kaya hindi ko alam kung paano pa kita mapapasalamatan.
Ayos lang, Babs. Ang importante, makuha mong kumpanya. Napapikit si Reed at malalim na bumuntong hininga. Nako, wag mo na masyadong problemahin yan, Babs. Wika ni Kai kahit ang totoo. Hindi rin niya alam kung kakayanin niya. Gusto lang niyang pagaanin ng kalooban ng lalaki dahil naaawa siya rito. Iniwan na nga ng fiancé at ngayon, pati pamamahala ng kumpanya ay nalagay sa alanganin. Kaya nagpasya siyang titira muna ng pansamantala sa mansyon upang magawa ang kondisyon ni Don Ricardo. Nang sumunod na araw, sabay silang bumaba ni Reed at nagtungo sa hapag. Ngayon ang simula ng pinagkasunduan nilang palabas. Good morning, Pulo! Sabay nilang bati na makaupo na si Don Ricardo sa dulo ng mesa. Saglit na sumulyap ang matanda. Walang reaksyon ngunit parang sinusukat ang bawat galaw nila. Habang kumakain, sinadya ni Reed na hawakan ng kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa. Tumikim si Don Ricardo. Sana nga lang totoo yan. Malamig na wika nito. O baka isa na namang palabas. Hindi po. Seryosong sagot ni Reed. Napag-isip-isip lang namin. Why don't we give ourselves a chance, di po ba? Tumango naman si Kai bilang pagsang-ayon sa lalaki. Kailang panindigan niya ang pinagkasunduan nila ng asawa. Kai. Baling ng matanda sa kanya. Matanong nga kita. Mahal mo ba itong apo ko? Bahagya siya napalunok ngunit agad din naman sumagot. Apollo, mahal ko po si Reed dahil matalik ko siyang kaibigan. Alam mo hindi yan ang ibig kong sabihin. Mariing wika na matanda. Mahal mo ba siya bilang asawa? Ay, anong klaseng tanong yan? Bulong niya sa isipan. Kahit naman ang totoo, mahal niya talaga si Reed. Pero ayaw niyang malaman nito ang damdamin niya dahil alam din naman niya na hindi ito kayang suklian ng lalaki. Kai. Untag sa kanya na matanda. Opolo. Wala na siyang choice kundi ang mapa-oo na lamang. Hindi naman po siguro ako papayag kung wala akong pagtingin sa apo niyo, di po ba? Tumingin si Don Ricardo sa kanya na tila binabasa ang katotohanan sa sinasabi niya. Nang magkasarilinan sila sa kwarto, para silang biglang naging asiwa sa isa't isa. Hanggang sa si Kai na mismo ang naunang magsalita. Yung tungkol pala sa tanong ng lolo mo kanina. Wala yon. Mabilis sa putol ni Reed. Alam kong kailangan lang natin siyang sabayan sa kung ano man ang sasabihin niya. Napalunok si Kai at marahan tumango. Basta, ipinapangako ko sa iyo, Babs, makukuha mong kumpanya. Tumango ang lalaki sabay tapik sa kanyang balikat. Thank you, Babs. Nagdaan ang mga araw, mas lalo sila naging malapit sa isa't isa, lalo na kapag nasa paligid ang matanda. Tuwing almusal, si Reed na nagsasali ng kape sa asawa. Huwag masyadong matapang, Babs, baka hindi ako makatulog mamaya. Mahinang paalala ni Kai. Okay po, mahal kong asawa. Malambing na sagot naman ni Reed. Napatingin si Don Ricardo sa kanila at bahagyang napangiti na waring natutuwa sa mga kilos nila. Isang hapon, nadatan sila nito sa hardin, magkatabing naupo sa swing habang masayang nagkukwentuhan. Sa isa pang gabi, nanonood sila ng TV sa sala. Biglang dumating si Don Ricardo. Hindi pa man sila nakakapwesto, kusa nang napasandal si Kai sa balikat ni Reed. Isang galaw na para sana sa palabas, pero hindi niya alam kung bakit unti-unti na rin niyang nagugustuhan. Napatingin na lalaki sa kanya, bahagyang nagulat ngunit lihim namang napangiti. Komportable ka bang ganito? Bulong nito sa tenga niya. May choice ba ako? Nandiyan ang lolo mo, nakating sa atin. Kinagabihan, bago sila pumasok ng kwarto, kinausap sila ng matanda. Alam niyo, natutuwa ako sa mga ikinikilos yung dalawa nito mga nakarang araw. Pero, agad na napatingin si Reed. Pero ano, Polo? Pero parang may mali. Kasi tingin ko sa inyo, pareho ko yung lalaki sa kilos at pananamit. Napakamot ang batok si Kai. Lolo naman! Totoong sinasabi ko, kaya bakit hindi mo subukan magsuot ng damit na pambabae, Kai? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Don Ricardo. Magdamit ng pambabae? Ulit niya parang hinihinga ng kumpirmasyon ng sarili. Oo. Diretso na matanda.
Para naman mas kapanipaniwala. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya. Ang hirap ng pinapagawa sa kanya ng matanda. Pag-akyat nila sa kwarto, saka lang siya sumabog. Babs, anong ibig sabihin nun? Magsusot ako ng bestida? Diyos mio naman, hindi ko kaya ang sagwa naman ng tignan. Magdamit pa babae ako, pero boy ka naman ang style ng buhok ko. Napangiti naman si Reed. Subukan mo lang, Babs. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakausli ang labi sa pagkainis. Relax, damit lang yan. Hindi ka naman papasayawin ng ballroom. Hindi nga. Kahit naman nakasuot ako ng pambabae, paano naman ang lakad at kilos ko? Pairap niyang wika. Baka next time, iparampa na ako ng lolo mo. Napatitig naman si Reed sa asawa. Babs, I'm sorry. Sobra-sobra ng sakripisyong ginawa mo sa akin. Kaya kung hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ayoko namang mahirapan ka sa mga kondisyon ni lolo. Mahinang wika ng lalaki. Akala ko kasi noon, kapag natuloy ang kasal, wala na magiging problema. Hindi ko naman ine-expect na bigla na lamang niyang babaguhin ang kondisyon niya. Saglit na natahimik si Kai. Mahal niya si Reed, kaya nakahanda siyang gawin ang lahat para matupad ang pangarap nitong makuha ang pamamahala ng kumpanya. Kinabukasan, lumabas siya ng kwarto suot ang isang hanggang tuhod na bestida at ang artificial hair na sinuot niya nung kasal. Wow! Natigilan naman si Reed nang makita siya. Okay huwag kang mag-wow dyan. Mariin yan sabi. Parang hindi na nga ako makahinga sa suot ko Babs, masasanay ka rin yan. Sa umpisa lang yan mahirap at saka bagay naman sa'yo, promise. Hindi na siya nagsalita pa at patuloy lang siyang bumaba ng hagdan habang nakasunod naman si Reed sa kanya. Sakto naman lumabas sa silid si Don Ricardo kaya agad itong napansin ang kakaiba niyang aura. Wow, ganyan dapat. Buong paghangan sambit ang matanda. Pilit nang umiti si Kai. Mas bagay sa'yo nakabestida, iha, kaysa nakasuot ang damit panlalaki. Dagdag pang sabi nito. Hindi siya sumagot, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa sa kanyang puso dahil sa mga papuri nito. Pagbalik nila sa kwarto, agad niyang hinubad ang kanyang bestida saka nagpalit ng damit na komportable. Ay nako, nakakapagod talaga magpanggap no. Tipid ang humiti si Reed. But honestly, tama naman si Lolo. Mas bagay sa'yo nakabestida kaysa nakadamit panlalaki. Naku, at nambola ka pa talaga. Hindi naman kita binobola Depensa na lalaki. Cute ka naman talaga, Babs. Naku, ang sabihin mo, mas cute ako pag nakasuot ang panlalaki, no? Mariin niyang pahayag. Napailing na lamang si Reed. 3 linggon lumipas at nagpatuloy pa rin sila sa pagpapanggap. Hanggang sa isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, biglang nagsalita si Don Ricardo. Iho, I think it's about time na ibibigay ko na sa iyong pamamahala ng kumpanya. Talaga po, Lo? Halos hindi makapaniwala si Reed sa kanyang narinig. Yes, you heard it right, Iho. Sa makalawa, silver anniversary ng kumpanya. At doon kita ipapakilala sa kanilang lahat. Si Kai naman ng mga sandaling yon, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Masaya siya dahil sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ni Reed. Ngunit hindi rin niya maiwasang malungkot sa isiping doon na rin magwawakas ang kanilang pagsasama, gaya ng kanilang napagkasunduan. Magandang balita po yan, Lo. Nakangiti niyang wika saka bumaling sa asawa. Masaya ako para sa'yo, Babs. Ngumiti naman si Reed, baka sa mukha ang saya at excitement. Salamat, Lo. Hindi ko kayo bibiguin. Nakita kong pinanindigan yung dalawa ang pagiging mag-asawa at nararamdaman kong totoo yun. Muling saan ni Don Ricardo. Paano naging totoo? Nagpapanggap lang naman kami. Sigaw ni Kai sa kanyang isipan. Sana nga lang ang kasunod nito ay pagkakaroon ko na ng apo sa tuhod. Bigla naman siyang kinabahan sa sinabi ng matanda. Marahil hindi sila magkatabing matulog ni Reed sa kwarto, pero may nangyari na ng isang beses sa kanila sa El Nido, kaya posibleng magkatotoo yun. O sige, kailangan mong pagandaan ng araw na yun, iho. Pagpapatuloy ni Don Ricardo. At ikaw, iha, bilang asawa ng magiging CEO, dapat dumalo ka rin. Ako po? Oo.
Diretso na matanda. Ay syempre, bilang suporta mo na rin sa asawa mo, hindi ba? Napahigpit ang kapit ni Kai sa kubyertos. Pero marahil yun na rin ang huling araw ng misyon niya kaya napauo na lamang siya. Na magkasarili na sila na lalaki sa kwarto, biglang kinabig ni Reed ang yakap ang asawa. Thank you so much, Babs. Utang ko sa yung lahat. Congratulations, Babs. Natutuwa ko. Pero bitahon na muna. Anya at kumalas mula sa pagkakayakap na lalaki. Bigla na naman kasing kumabog na malakas ang kanyang puso. Pero, ba't kailangan ko pang sumama? Di ibig sabihin nun, magsusuot na naman ako ng damit na pambabae. Yes, Babs. Syempre, yun ang gusto ni Lolo, di ba? Kaya tiisin mo na lang. Pagkatapos nun, makakabalik ka na sa dati at hindi na kita kukulitin pa. Nakaramdam naman siya ng lungkot sa sinabi na yon ng lalaki. Pero wala na siyang magagawa. Marahil yun na talaga ang nakatakdang mangyari. Kinabukasan, pinaghandaan ni Kai ang pagdalo niya sa nasabing company anniversary. Habang abala si Reed sa pakikipag-usap kay Don Ricardo, naging abala rin siya sa pag-practice kung paano magsuot ang sandals. Ilang ulit niya sinubukan at ilang beses din siya natatapilok. Ay, buisit naman. Mura niya sa sarili. Hindi ka pwedeng sumuko, Kai. Nagpatuloy siya hanggang sa unti-unti na ring nag-cooperate ang mga paa niya. Samantalang hindi naman mapigil ni Reed ang nararamdamang excitement. Sa wakas, patutupad na rin ang pangarap niyang maging CEO ng kumpanya. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay niya. 6:30 pa lang ng gabi, handa na siya. Suot ang bagong bili niyang mamahaling business suit. Si Kai na may hindi mapakali habang nakatingin sa harap ng salamin. Last na to. Bulong niya sa isipan. Wow, ang ganda naman ng misis ko. Sambit ni Reed nang maabutan siya sa kwarto. Wag mo na nga akong bulahin, Babs. Trying hard nga ako eh. Wait, nakakapagsuot ka na ng heels? Tanong na lalaki na mapansin ang sandals na suot niya. Marahan siyang tumango. Pero hindi rin birong inabot ko dito bago ako natuto. Anyway, huli na to, di ba? Kaya titiisin ko na lang. Hindi na sumagot si Reed, basta na lang niyang niyakap ang asawa. Oh, ano na naman drama to, Redentor ha? Biro niya, pilit tinatago ang biglang pagbilisang tibok ng kanyang puso. Yakap ng pasasalamat, Babs. Thank you so much sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Uy, naka 1 million thank you ka na Nakangiting wika niya. 1 million na ba yun? Pagbibiro naman ng lalaki. Oo. At sabay sila natawa. O siya, alis na tayo, Babs, at baka malate ka pa sa mahalagang sandali ng buhay mo. Si Lola pala. Nauna na, Babs. Ayaw naman nun na nahuhuli eh. Marahan siyang tumango saka muling humarap sa salamin bago lumabas ng kwarto. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang dalawa. Si Reed, nakatuon ng tingin sa unahan. Si Kai naman, nakamasid sa mga ilaw sa labas ng bintana. Sa bawat segundo ng biyahe, mas bumibigat ang dibdib niya. Makalipas ang ilang minuto, nasa tapat sila ng isang grand hotel. Inalalayan ni Reed ang asawa na makababa ng sasakyan. Dahan-dahan lang, Babs ha. Nakasuot ka pa naman ng heels. Baka sumabit sa gown mo. May halong pag-aalala ang boses ng lalaki. Pagpasok nila sa venue, agad na inilibot ni Kai ang kanyang paningin. Kahit sanay naman na siya sa mga social gatherings sa ganito, pero hindi ngayong nakasuot siya ng gown. Reed! Isang pamilyar ngunit matalim na boses ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Sabay sila napalingon. Nalaki ang mga mata ni Kai na makilalang babaeng papalapit sa kanila. Matangkad, elegante at may kumpiyansang hindi may tatanggi. Si Laila, ang ex-fiancé ng kanyang asawa. Reed, it's good to see you again. Nakangiting saad nito saka mahigpit na yumakap sa lalaki. Laila? Nauutal na sambit ni Reed at dahan-dahan itong kumala sa pagkakayakap. Ikaw, what are you doing here? Akala ko ba nasa France ka? Oo, galing nga ako doon. Sagot nito sa malambing na tinig. Pero nagbago ang plano. Umuwi ako kasi may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pagpapatuloy nito, biglang napakunot noo ang lalaki. Sasabihin? Yes, Reed. But I think mamaya na pagkatapos ng celebration. Nakangiting wika ng babae.
Saglit na natahimik ang lalaki. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin ni Laila, pero parang may kakaibang sigla sa mga mata nito. By the way, Laila, let me introduce to you my wife, Kai. Kai? Sambit ng babae. Of course, kilala ko siya. She is your best friend, di ba? Yeah, my best friend and now my wife. Ramdam ni Kai ang tensyon sa pagitan nila, lalo na nang hagurin siya ng tingin ng babae. Marahil hindi makapaniwala sa transformation niya. Umiling ito pagkatapos ngumiti ng sarkastiko. Imposible. I know kung ano lang ang meron kayo. Besides, it's been 3 weeks since I left. At may ipinalit ka na sa akin? Bigla naman nagpanting ang tenga niya. Sarap naman sampalin ng babaeng to. Pagkatapos ang ginawa niya, ito pang may ganang manumbat. Himutok ng kalooban niya. Laila, please excuse us. Wika ni Reed sabay hawak sa kamay ng asawa. Nanatili ang pilit ng ngiti sa labi ni Laila, ngunit sa mga mata nito'y mababakas ang pagkainis habang sinusundan sila ng tingin. Lihim namang natuwa si Kai sa reaksyon ng babae. Maya-maya lang, nagsimula na magsalita si Don Ricardo sa gitna. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong pagdalo ngayong gabi upang ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo ng Cervantes Holdings. Sandaling huminto si Don Ricardo. Sinipat ang buong venue na puno ng mahalagang personalidad, mga empleyado at mga malalapit na kaibigan sa industriya. Ngunit ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa selebrasyon. Pagpapatuloy nito, ito rin ay isang makasaysayang gabi ng pagpapakilala ng bagong tagapamahala ng kumpanya. Unti-unting nagbagong ekspresyon ang lahat ng mga naroon. Because tonight, I would like to formally introduce to you the new CEO of the Cervantes Holdings. Agad na umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa buong bulwagan. May mga nagulat, may napatingin sa isa't isa, at may mga biglang tumayo upang masilip kung sino ang tinutukoy. Babs, this is it. Bulong ni Kai sa asawa. Ngumiti si Reed, baka sa mukha ang labis na kaligayahan. I already referred this to the board members and I got their approval. Muling saad ni Don Ricardo. Isa pa, matanda na rin ako kaya panahon na para ipagkatiwala ko sa akin nga po ang pamamahala ng kumpanya. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the new CEO of Cervantes Holdings. He is none other than my grandson, Mr. Redentor Buenaventura Cervantes. Sa sandaling bigkasin ni Don Ricardo ang pangalan, tila sumabog ang buong bulwagan sa palakpakan. Dahan-dahan tumayo si Reed, pilit pa ring pinapakalma ang sarili. Inayos niya suot na business suit bago humarap sa entablado. May mga humanga, may mga nagulat, at may mga napabulong habang sabay-sabay na tumingin sa direksyon niya. Pag-akyat na lalaki sa entablado, iniabot ni Don Ricardo ang mikropono sa apo at marahan tinapik ang balikat ito. Isang kilos na puno ng tiwala at pagmamalaki. Thank you, Lolo. Wika ni Reed at bahagyang yumuko bago humarap sa mga panauhin. Good evening, everyone. It is truly an honor to stand before you tonight. Saglit siyang tumigil saka muling nagsalita. I promise to lead Cervantes Holdings with integrity, innovation, and respect for the people who built this company. I may be young, but I am ready. Muling lumakas ang palakpakan at walang mapagsisidla ng tuwang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Dumako ang mga mata niya sa kinaupuan ni Kai at nagkatinginan sila. Ngumiti si Kai nang salubungin ang titig ng asawa. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap nito. Nang makababa na ng entablado si Reed, tumayo si Kai para salubungin ito. Congratulations, Babs! You finally made it! Nakangiting wika niya saka yumakap sa asawa. Salamat, Babs. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong mo. Nang sumunod na mga sandali, naging abala si Reed sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ng lolo niya sa negosyo. Ngunit bigla naman lumapit si Laila at yumakap sa kanya.
Reed, congratulations! Masiglang bati ng babae saka ito bumulong sa kanya. I have something very important to tell you, but not here. Na-curious naman siya kung ano ang sasabihin nito, kaya sumunod na lamang siya dito nang hinila nito ang braso niya papalabas ng bulwagan. Nang makarating na sila sa isang tahimik na bahagi ng hotel, agad na nagtanong si Reed. Anong pag-uusapan natin, Layla? Imbes na sumagot, bigla siya niyakap ng babae at hinalikan sa labi. Layla, stop it! Saway na lalaki, sa kamarahan niya itong itinulak palayo. Reed, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo at nagsisisi ako sa ginawa kong pagtalikod sa kasal natin. Patawarin mo ako, Reed. At nagsimulang humikbi ang babae. Layla, tapos na yun. Hindi pa tapos, Reed. Dahil mahal kita at ngayon ko lang na-realize hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. At bigla itong napahagulgol. It's too late, Layla. May asawa na ako. Reed, no. Hindi pa huli ang lahat. Dinadala kong anak mo kaya magsimula tayo ulit. Mariing wika ni Layla saka muling siniil ng halik ang lalaki. Iyon ang eksenang naabutan ni Kai. Hinanap niya kaninang asawa matapos niyang pumunta sa restroom pero hindi na niya ito makita. Kaya sinubukan niya maglakad at iyon ang bumungad sa kanyang paningin. Biglang sumikip ang dibdib niya pero nais niyang marinig ang pag-uusap ng dalawa kaya bahagya pa siyang lumapit at nagtago sa isang marmol na pader. What? Buntis ka? Parang isang bombang sumabog sa pandinig niya salitang binitiwan ni Reed, lalo na nang kumpirmahin ng babae ang tanong na yon. Biglang tumulo ang luha niya sa masakit na katotohanan yon. Dali-dali siyang lumayo at muling tinungo ang restroom. Bakit? Bakit ganito? Mahina niyang bulong sa sarili kasabay ng impit na paghikbi. Akala niya tuluyan na niyang nakalimutan ang nararamdaman niya para kay Reed. Pero hindi pala. Mahal pa pala niya ito, higit pa sa isang kaibigan. Hindi ito maaari, Kai. Hindi ka mahal ng asawa mo. Si Layla lang ang mahal niya kaya kailangan mo nang tanggapin na hanggang magkaibigan lang talaga kayo. Umiingos na aniya sa sarili. Ilan sandali siyang nanatili roon. Sinikap na payapain ang kanyang kalooban. Hanggang sa unti-unting kumalma ang tibok ng puso niya. Marahan niyang pinunasan ng mga luha. Hinaplos ang pisngi na namumula, saka huminga ng malalim. Kaya ko to. Bulong niya sa isipan. Paglabas niya ng restroom, hindi pa man siya tuluyan nakakabawi. Bigla siya napahinto. Nasa tapat ng pinto si Reed. Nagkatinginan sila. Isang saglit na katahimikang puno ng katanungan. Babs. Agad na sambit ni Reed, puno ng pag-aalala ang boses ito habang nakatingin sa kanya. What's wrong? Bahagyang umiti si Kai. Pilit na pinapatatag ang boses. Wala naman. Bakit ka nandito? Nakita kitang pumasok dito, kaya hinintay na lamang kita lumabas. Babs, umiiyak ka ba? Muling tanong na lalaki habang matama nakatingin sa kanya. Napailing siya at agad na umiwas ang tingin. Ha? Hindi naman. Mabilis niyan sagot. Napuwing lang ako. Saglit na natahimik si Reed. Halatang hindi kumbinsido sa sagot ng asawa. Bigla siyang kinutuban na baka nakita nito ang paghalik ni Layla sa kanya kanina. Babs, kilala kita. Alam kong hindi ka okay. Napasingap si Kai. Naramdaman niya ang init ang tingin ng lalaki na parang binabasa ang bawat galaw at ekspresyon niya. Okay lang talaga ako, Babs. Pilit niyang pinasisigla ang boses. Mas pinili na lamang niyang iliman lahat kaysa sabihin niya ang totoo. Ayaw naman niyang kaawaan siya ng lalaki kapag nalaman nito ang damdamin niya. Alam niyang mahal na mahal pa rin ni Reed si Layla at hindi na mababago yon, lalo na ngayong magkakaanak na sila. Babs, sorry, pero pwede bang mauna na akong umuwi? Gusto ko na magpahinga. Pagdadahilan niya. O sige, sabay tayo. Magpapaalam lang ako kay Lolo. Hindi na, Babs. Baka kailangan ka pa rito. Marami pa yata kayong pag-uusapan ng mga businessmen at executives. Basta, hintayin mo ako rito at sabay tayong uuwi. Mariing wika ni Reed saka muli itong pumasok sa loob ng bulwagan para magpaalam kay Don Ricardo. Ilang minutong lumipas bago bumalik ang lalaki. Tara na. Maikling sabi nito sabay abot sa kamay niya.
Tahimik ang biyahe pa uwi. Walang nagbukas ang usapan. Tanging ugong lang ng makina at bigat ang mga salitang hindi masabi ang namamagitan sa kanila hanggang sa makarating sila ng bahay. Nang makapasok na sila ng kwarto, hindi na nakatiis pa si Kai at siya nang una nagsalita. So, paano Babs? Mission accomplished na, diba? Pilitang ngiting namutawi sa kanyang labi. Kaya maghihiwalay na tayo. Parang gusto niyang maiyak sa sinabi niya. Hinarap siya ni Reed at mataman tinignan. Yan ba talagang gusto mo, Babs? Mahinang tanong nito. Bakit? May maasahan ba tayo sa pagsasamang to? Di ba wala, Babs? Sandaling natahimik si Reed dahil hindi rin niya alam ang sagot. Iniisip kasi niyang kalagayan ni Layla lalo na't buntis ito. Gusto niyang bigyan ng isang buong pamilya ang magiging anak niya. Mas mabuti na rin siguro to, Babs. Dagdag na wika ni Kai. Pero kahit maghihiwalay tayo, mananatili pa rin naman tayo mag-best friends, diba? Oo naman. And I am forever grateful na mayroon akong kaibigan na tulad mo, Babs. Seryosong sagot na lalaki. So, is this goodbye? Marahan tumango si Kai kahit sobrang bigat ang desisyon na yun. Kung may dahilan lang sana para lumaban siya. Sige, Babs. Kung yun ang makapagbibigay ng katahimikan sa'yo, igagalang kong desisyon mo. Mahinang saad ni Reed. Parang gustong maiyak ni Kai sa mga sandaling yun, pero ayaw niyang tumulo ang luha niya sa harap na lalaki. Salamat, Babs. Mahinang sabi niya. Pero hintayin mo munang annulment ng kasal natin sa kakamag-asawa ulit ha. At kung hindi, bubugbugin kita. Dinaan na lamang niya sa biro ang huling sinabi kahit ng totoo. Halos sumabog na ang puso niya sa sobrang sakit. Tumangula si Reed, saka dahan-dahang nagtungo sa pintuan. Magpapahinga na ako sa kabilang kwarto. Sandaling tumigil ang lalaki. Good night, Babs. Good night. Halos pabulong na wika niya. Nantuloy ang magsarang pinto, doon na lamang bumigay si Kai at hinayaan ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Paalam, Babs. Kung maaari ko lang sanang turuan ang puso mo para ako na lang ang mahalin mo. Humihikbing usal niya sa sarili. Samantalang si Reed naman, hindi maiwasang mapaluha. Dapat masaya siya dahil kapag naghiwalay sila ni Kai, malaya na niyang makakasama si Layla. Pero iba ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa kabilang dako naman, bumalik na si Kai sa dating buhay niya, maging sa kanyang kilos at pananamit. Isang linggon lumipas, habang naghahanda siya sa pagpasok niya sa restaurant, bigla na lamang siyang nakaramdam na parang maduduwal siya. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at sumuka ng sumuka. Diyos ko! Bulong niya sa sarili habang iniisip na posibleng buntis siya. Hindi pa naman siya dinatna ng buwan ng dalaw. Hindi muna siya pumasok sa trabaho at nais muna niyang makumpirma ang kalagayan niya. Tamang ang hinala niya. Matapos makita 2 pulang guhit sa pregnancy test. Nanginginig ang buo niyang katawan at hindi niya malaman ang gagawin. Hanggang sa naisip niya na kailangan niya itong ipaalam kay Reed. Nagpunta siya sa mansyon ng mga Cervantes. Mas pinili niyang sumakay sa kotse kasi ayon sa mga narinig niya, hindi raw safe sa isang buntis ang sumakay sa scooter. Ngunit pagdating niya doon, isa palang napakasakit at tagpo ang maaabutan niya. Si Reed at Layla, magkatabing nakaupo sa swing at napakasweet ng dalawa. Napaatras siya, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, nakita na siya na lalaki. Kaya, mahinang sambit ito. Babs, sandali lang! Mabilis siya nitong hinabol. Babs, magpapaliwanag ako. Bakit, Babs? Ano ipapaliwanag mo? Na hindi mo na kayang hintayin ang annulment natin at kailangan mo nang makasama si Layla? Mababa ngunit mariin niyang wika. Babs, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Okay lang, Babs. Naiintindihan ko naman kung ano lang ako sa buhay mo. Pero sana naman, hinintay mo muna ma-annul ang kasal natin saka mo ipamukha sa akin na wala akong halaga sa'yo. Maliban sa kaibigan mo lang ako. Madamdamin niyang wika saka mabilis na sumakay ng kotse. Sa gitna ng kalsada, sabay-sabay bumuhos ang bigat ng lahat. Ang selos at ang masakit na katotohanan, wala talaga siyang puwang sa isang pagmamahal
na higit pa sa isang kaibigan. Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha, kaya nanlabo ang kanyang paningin. Hanggang sa marinig na lamang niya ang isang malakas sa busina. Huli na para makapagpreno at dahil hindi siya ganoon kasanay magmaneho ng kotse, napakabig siyang bigla sa manibela at bumangga siya sa isang pader. Samantala, tila binagsakan ng langit si Reed nang malaman ng sinapit ang asawa. Nanlamig ang buong katawan niya at saglit na nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod. Nasabihin ng doktor na ligtas sa sikay sa panganib. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit bigla na lamang siyang napaluha nang malaman niyang dinadala pala nito ang anak niya. Babs, I'm so sorry. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may nangyaring masama sa inyong dalawa ng anak ko. Emosyonal niyang wika habang mahigpit na yakap ang asawa. Bahagyang napakunot noo si Kai. Alam mong buntis ako? Tumango ang lalaki sa ginagapang kamay ng asawa at dinala yon sa kanyang mga labi. Sinabi sa akin ng Dr. Babs, buti na lang daw nakapag-seatbelt ka kaya hindi ganong malakas ang impact ng pagkakabangga. Sandaling natahimik si Kai, ngunit ang sumagi sa isip ang naabutan niya sa mansyon. Bigla na lamang nangilid ang mga luha niya. Kaya naman kasi ako nagpunta sa bahay niyo para sabihin ko sa'yo na buntis ako. Kaya lang. At tuluyan na siya napahikbi. Inalo naman siya ng lalaki at mahigpit na niyakap. Bakit naman kasi hindi mo ko hinayaan magpaliwanag nung time na yon? Bakit? May dapat bang ipaliwanag, Babs? Malinong namang si Laila lang talaga ang mahal mo eh. Humihikbing pahayag ni Kai. Yes, inaamin ko, mahal ko si Laila. Pero hindi kagaya ng pagmamahal ko sa iyo, Babs. Seryosong pahayag na lalaki. Noon pa man, may lihim na akong pagtingin sa iyo. Pero sabi mo kasi tomboy ka at hindi ka magkakagusto sa isang lalaki. Kaya sinikap ko na. Ibaling na lang kay Laila ang damdamin ko. Dahil ayoko namang masirang pagkakaibigan natin kasi di ba sabi mo, kapag nagkagusto ko sa iyo, hindi mo na ako papansinin. Muli siya natahimik. Sinabi nga niya yun noon bilang defense mechanism dahil ayaw niyang malaman ni Reed ang feelings niya. Babs, mahal na mahal kita. Higit pa sa isang kaibigan. Kaya hindi na ako papayag na maghihiwalay tayo. Mariing wika na lalaki. Pero paano naman si Laila? Di ba buntis siya? Hindi ko anak ang ipinagbubuntis niya. Mariing saad ni Reed. Pinaniwala niya kung may nangyari sa amin nung minsang nalasing ako. Pero di mo ako nagpa-imbestiga. Hindi ako ama ng bata kundi ang pinsan ko si Rico. Kaya pala gusto niya bumalik sa akin dahil may plano silang dalawa. Lalo na ngayong ako na CEO ng kumpanya. Pero ano yung naabutan ko? Tanong ulit ni Kai. Pumunta talaga siya ng bahay dahil gusto niyang tumira doon. At para hindi niya malaman na naghinala na ako tungkol sa ipinagbubuntis niya, pinigagan ko na lamang siya magstay doon para malaya ko ring maisagawa ang DNA paternity testing. Sinabi ko yun kay Lolo kaya tinulungan niya ako sa investigasyon. Sana malinaw na sa iyo lahat, misis ko. Nakangiting pahayag na lalaki. Ngayon, tell me kung anong nararamdaman mo. Masakit at mahapdi pa rin ang mga gasgas at galos ko, Babs. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Nakasimangot ang wika ni Reed. Sabihin mo kung mahal mo rin ako. Bahagyang napangiti si Kai. Mahal na mahal kita, Babs. Matagal ko ring inilihim to dahil akala ko kaibigan na talagang turing mo sa akin. At dahil ayoko namang masirang friendship natin, sinikap kong kalimutan ng feelings ko sa'yo at palabasing isa talaga akong tomboy. At muli na naman tumulo ang luha niya. Pero kahit anong pilit ko, mahal talaga kita eh. Mahal kita, Babs, kahit gago ka. At bakit may gago pa? Okay na sana eh. Bakit talagang pa naggago? Dahil ginawa mo pa akong substitute bride. May paawa effect ka pa. Ba't hindi mo na lang diretsa ang sinabi sa akin na mahal mo ko at gusto mo ko maging asawa? Ilan segundo silang nagkatinginan sa isa't isa bago sabay na napahagikik ng tawa. Sa pagitan na mahinang halakhak at natitiran luha, marahang hinaplos ni Reed ang pisngi ni Kai at sinandal ang noo dito. Sa kabila ng gulo, sakit at maling simula, malinaw na ngayon ang isang bagay. Hindi aksidente ang kasal na yun at hindi rin pagkakamali ang pagmamahala nila. Matagal man sila nagkaaminan ng totoong damdamin, ngunit sa huli, pinili pa rin nila ang isa't isa, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang mag-asawang nakahandang harapin ang bukas ng magkasama.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Good day, Jam listeners! Tara na't makinig sa kwentong handog na